Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin na yung January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, nasa iyo pa rin ito. Tandaan nyo palagi ha. Kayo pa rin makapagpabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng maganap dito. No? Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwedeng yung maging aware kayo, change of decision, mga dapat maiwasan. Increase your effort if you want to achieve your goal. Kung ano mang goal na naiisip mo this time, kasi andito rin si highly thought of at si Moon, no? Yan. Ibig sabihin, nahandun ka talaga sa more on thinking, ano? May mga bagay ka na goal na gusto mong ma-achieve. Kung gusto mo talaga daw yon, mag-increase ka pa ng effort doon. Huwag ka lang isip ng isip. Huwag ka lang ilusyon ng ilusyon, no? Yan, magkakaroon ng pagbabago. Sigurado ka sa point na you want to change something into your life, ganyan. Sana matapos na. May mga problema ako nakikita sa'yo na pinag-iisipan mo. Overthinking, ano, yung iba sa inyo. Ingat ka kasi nahandito rin si Prypan. May mga trouble and accusation happen into your life. Pagdating naman sa'yo, nahandito yung there's a situation of hungry situation. Pwedeng may mga hungry situation na goal ka na gusto mo talagang makamit and give an effort. Sa iba sa inyo, maaring mahilig kayo magluto or nahandun ka sa point na may mga businesses kayo na related to foods, or yung iba sa inyo, mag-ingat kayo when it comes sa apoy, sa mga mantika, pagpiprito, pagluluto. Pwedeng masugatan kayo, ha? Tingnan natin. Uy, force working against you. Ibig sabihin, may tao dito na pwedeng pipilitin ka niya sa gusto niya. Yan, or may tao behind your back na pwedeng palokolin ka na lang at may balak siyang masama sa'yo. Also, this is a problem, ano? Ganyan. Kung saan man yan. Tingnan natin. You feel something is lacking into your life. Perhaps love, money, or goal. Okay. Andito sa sitwasyon na may mga bagay ka na gusto mong pilitin. Pwedeng sa money ito, pwedeng sa love, or pwedeng sa goal na tinatahak mo. Pipilitin mo. O kaya, kasi dark pa lang to eh. Iniisip mo na gusto ko to, ganyan, ganon. Or kung saan man yan, no? Sa iba naman sa inyo is maaring may tao dito na may thinking siya about something. Pwedeng ito is malapit sa'yo kasi nandito sila. Pwedeng related to a money or pwedeng sa goal. Kung ano man yan. Nag-iisip sa'yo. Baka kausapin ka niya or magkakaroon ka ng about dun sa sitwasyon na yon. Climbing towards success. Kung tingnan mo si climb yan, ito mga ano yan eh, doubt or problem, ganyan. Ibig sabihin, huwag kang ihinto, no? Huwag kang ihinto sa pangarap mo sa buhay. Kahit na magkaroon ng gusot, problema, ganyan-ganyan, tuloy-tuloy ka lang. Kasi, mag-toward ka lang kasi makakamit mo yung pangarap na yon. Oo, may mga delay man yan, or problem, struggle, obstacle. Pero, kung ipo-force mo yon, makakamit mo yon. Mahirap man siya. Romance is in the air. Pwedeng iba sa inyo is, kung titingnan ko ito sa sarili mo ha, kung sa sarili mo, you are more on focusing to achieve this beautiful roses or yung mga goals in life na sitwasyon or yung success into sa sitwasyon, or nandito rin yung pag-focus to yourself, no? And sa iba naman sa inyo, kasi nandito rin ito, malapit ito sa puso mo. Pwedeng ganon, no? Pwedeng anak mo, kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, pwedeng ganon. Sa iba sa inyo is mas more magiging emotional ka, or mas more magiging this January is mas more tatahak, or ano yan, mangingibabaw yung emotion mo this time sa mga taong mahal mo sa buhay. Ganon. So, iba dito, baka meron kayong, kung may mga lovers kayo, or
meron kayo, kasi pagdating sa romance in the air, kasi may force working against you, ibig sabihin niya ba dito separation na to. Kaya you are more on love to yourself, kasi andito siya. Tapos andito rin si climbing. Pero kung meron kayong karelasyon, mag-trust ka sa intuition mo, baka hindi kayo magkasundo. No? O may mga hindi pagkakaunawaan na pwedeng maganap. Ganyan. Sa iba sa inyo. Money, property, thought, inheritance, meaning of. Okay, mayroong mga pag-uusapan related to money. Nandito rin siya. Money, pamana, bahay, lupa. Pwedeng ganyan. May mga pag-uusapan kayo about dyan. Ano? Sa iba sa inyo is mag-ingat ka kasi andito na to. Tapos andito si ladder. Pwedeng itong taon to malapit to sa'yo or kakilala mo na pwede kang maloko sa money or so kung saang aspeto ng buhay mo yan. No, ingat ka pa rin. Pwedeng idea or pwedeng mga pagnanakaw o pandaraya. Mag-ingat ka palagi. Doble ingat ka lang. Pwede rin na iba dito kasi handito siya, no? Pwedeng may mga pagkakautang pa na malapit sa'yo or may mga unresolved situation pagdating sa pera, bahay, lupa, kung saan man yan, goal, no? Kasi nandito si Axe, kasi nandito si problem and struggle. Pwedeng may mga ganun, no, unresolved situation. Kasi nandito rin kasi si chain. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na you are still in a chain situation. Na handoon ka pa rin, naka-chain pa rin ikaw doon at may mga bigat pa rin ako na nakikita. Bigat at problema. No? Ako nakikita sa iyo. Chain event that will affect your life. May mga ganong sitwasyon ako na nakaka-apekto sa'yo. Pwede rin kung sa mind mo ito, kasi andito magulo yung isip mo. Pwedeng may mga bagay na, kaya ko ba to? Kasi mabigat to, di ba? Kaya ko ba to? Matatapos ba yung goal na to? Kung pipilitin ko ba, matatapos ba? Mga ganon na related dito sa sinabi ko. Sa iba sa inyo is ito yung mga tao na connected sa iyo in the past na maaring may mga pagkakautang na hindi pa rin natatapos. Kaya kung ano man you still in a chain situation, maaring hihinahan doon sa inyo ha. Kaya wag ka masyadong mag-overthink dito kasi makaka-apekto to sa iyo. Kailangan mong i-force yung sarili mo sa mga bagay to be stable dito. Umaga, wag ka magpa-distract. No, mag-focus ka sa goal or sa pangarap mo sa buhay or sa sarili mo. Sa mga taong mahal ka at mga taong importante sa iyo. Your energy. Okay, your energy. Teka lang. May nagbaliktad. Aba, pumaliktad pala. Okay, energy mo this January. Energy mo may konting sadness, no? May kalungkutan, feeling depressed, you're weak. Pwede rin na may nararamdaman ka rin talaga, no? Siguro magkakaroon ka ng feeling emotion or pwede rin may sakit ka. Ganyan. Or someone is may sakit. Kasi andito rin si family. And then also is medyo may konting drama situation. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. May konting drama situation. Ako na nakikita sa iyo. Pwedeng may tao na kakausapin ka na medyo magiging emotional ka. Pwedeng ganun. Or makaka-receive ka ng information, communication na medyo magiging emotional ka. Pwedeng ganun. Nahandoon din yung pagiging moody. Siguro magkakaroon ka ng mga moody type situation. Yan. May mga bagay na parang hindi mo kayang i-accept. No, this January, may mga bagay na ayaw mo i-accept. May mga sitwasyon na pwedeng makaramdam ka na nag-iisa ka, walang nakakaintindi sa'yo, or siguro na yung point na you feeling rejected, you feeling abandoned, you feeling there's a hardship, no? Ako nakikita sa'yo pagdating sa'yo dito sa January. Hoping medyo mas lakasan mo pa yung loob mo dito, no, mag-focus ka and mas maging devoted ka sa goal mo kasi nagiging ganito siya, oh. 'Di ba? Andito pa yung bigat eh. And then may lalaki na makikipag-usap sa iyo. Pwedeng dalawa or isang lalaki ito, no? Sa nakikita ko to. Lalaki man siya o babae, may makikipag-usap sa iyo. Pwede rin na doon din may mga pag-uusapan kayo to related sa money, may mga consultant, judge, doctor, lawyer, ano pa ba, teacher, basta kung sino man siya.
services, mga ganyan. Or may magpapayo sa'yo, pwedeng ganun. Babae o lalaki man siya. Maaari makakaroon ka ng kasalamuha. Or nahandun din yung sitwasyon na may tao dito, nakakausapin ka niya, tihingi siya ng suporta sa'yo. Anong parating sa kanya? Parating kay Aquarius, January 2026. O may susuportahan kang tao. Six of Swords ang parating sa'yo. 6 and 6, wow. Okay. 666. Panalo, die. Okay, parating sa'yo. Meron ka kasing naiisip. Meron ka daw naiisip na goal sa buhay mo na maaring ito is ma-delay. Or delay. Or halimbawa, may lakad ka, may a-actionan ka, may imumove ka, may kakausapin ka, or may mga dealing of partnership man yan. Or any situation of goal. Kasi nandito rin siya, oh. Diba? Nandito si ladder. Kaya ang sabi ito, meron kang goal na pwedeng ma-change siya. Halimbawa, ang goal ko is sa Monday, lalakad ako. May travel ako, malayo man o malapit yan. Pero ma-change siya. Pwedeng ganun. O kaya naman, may mga, kung ano man yan, may mga goal na pwedeng ma-delay. May mga goal na pwedeng i-change of, ipagpapaliban o ma-change siya ng oras, panahon, buwan, o taon. Pwedeng ganon. Yan, may mga ganong sitwasyon. Also, parating sa'yo, ang nakikita ko dito is, pwedeng may mga travel nga, malayo man o malapit yan. Yan, maybe 6 days, 6 weeks, 6 months, or pwede rin siya by the June, o kaya naman sa mga sinabi ko sa'yo. Sa iba naman sa inyo is, ang parating sa'yo is, may tao ka nakakausapin. Ay, Devil. Sabi ko na nga, parang duda ako dito eh. Yung 666 na yan, duda talaga ako. Alam mo naman siguro ibig sabihin ng 666. Hindi naman bad yan actually yung 666. Pero pag tinabihan siya ni Devil, medyo bad yung datingan niya dito. Okay, parating sa'yo, ingat ka na lang, no? Parating sa'yo, meron ka daw kakausapin na tao. Pwedeng itong tao na to nasa probinsya, nasa ibang baryo, o nasa ibang bansa. Or siya ang kakausap sa'yo. Ang nakita ko rin dito, mag-ingat ka sa mga taong makakausap mo. No? Kasi why? Kasi yung mga tao na yun, may masamang balak sa'yo. Or masama yung mga ugali sa nakita ko dito. And then also, meron ako nakita dito na taong ayaw niya makipag-usap sa'yo, or ayaw, either binilak ka niya, or ayaw mo siyang kausapin, o ayaw kanya kausapin, ganun. Meron akong nakikita sa'yo na magkakaroon kayo ng collaboration, partnership, or may tao na mag-share ng goal, or you share your goal, collaboration, ganyan. May mga plano ako nakikita na walang katiyakan. Ako nakikita sa'yo. May advisor din ako nakikita, no? Okay. Thinking about traveling. Pwedeng sa iba sa inyo by the 3, ano? 3 days, 3 weeks, 3 months, or March, ganyan. Thinking. Okay, parating sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito, may babaeng makikipag-usap sa'yo. May distance kayo nito. Pwedeng malayo yung distance nyo pagdating sa edad. Or pwede rin na may nasa ibang lugar ito. Ganyan. Babae. Meron ka mga manifestation na hindi pa siya matutupad pero okay lang yun kasi dito pa lang naman kasi kita na siya oh. Yun ang nakikita ko sa iyo na parating. Ay mag-ingat ka pala no kasi dito sa nakikita ko sa iyo kasi may lumabas din dito na devil, di ba? Meron akong nakikita na tao na mangliling lang, pangliling lang o lilinglangin ka. May dishonest person. No? Pwede may mga taong may sakit din. And may tao na magiging medyo arrogante kasi siya. Either mayabang, hambog, or feeling niya
siya yung tama, yung mga ganun. Kung paano siya maging arrogante, kanya arrogant person. Meron din tao dito na parang hindi siya very supportive or pwedeng dito na hindi ka niya susuportahan or siya hindi mo muna siya susuportahan sa gusto niya sa ngayon. Pwedeng ganun kasi sabi ko may konting delay, di ba? Yun na nakikita ko sa iba. I-vice versa mo na lang. Anong dapat iwasan ni Aquarius? Ano po dapat iwasan? The 10 and the 10. The 10 and the 9. Okay. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo is not to give an effort and hard work sa mga bagay na gusto mo nang fokusan, sa mga bagay na gusto mong ma-improve, sa mga bagay na gusto mong mag-success. You need to concentrate din, sa nakikita ko sa inyo. Be practical also. Ang sinasabi rin dito is give your effort, and hard work. Kailangan malakas yung loob mo. Ganyan. Iwasan mo mapanghinaan ka. Iwasan mo ma-stuck ka. Or iwasan mo tamarin ka. Iwasan mo yung mga pagiging matigas ng ulo o yung mga taong hindi nakikinig or matigas yung ulo. Vice versa. Iwasan mo yung isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Yung para makipagsapalaran ka or makikipag-gamble ka sa sitwasyon pero mahirap. Pero kung kaya mo, why not, diba? Nasa iyo naman yun. Iwasan mo yung malonely, you feeling lost, ma-disconnect ka, at hindi ka maghigpit ng pera or maghigpit sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Iwasan mo yung hindi mo gamitin yung isipan mo rin dito sa nakita ko dito. Kung may mga bagay na need to recover it. Kung may mga bagay na hindi na talaga kailangan, why not? Withdraw it. Wag kang mag-stagnant, wag kang maging irresponsable o yung mga taong irresponsable, umiwas ka na lang. Yan, don't be stuck. Ang nakikita ko sa iyo dito. Yung mawala ka sa plano, ha. Ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius, in love. Okay. Ano yan, universe? Okay. When it comes, meron kang 9-9, no? Come on. 9-9. Okay, when it comes sa love, kung single ka, ha, sa mga single dyan, mas more mong minamahal this time, yung sarili. Parang nahandun yung satisfaction when it comes to yourself. Pero hindi mo pinipilit Pero kung may darating, nandun ka sa point na yon. Or pwedeng sa iba naman sa inyo, if you are a single, maaring may tao na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan o pagmamahal. Pwedeng ito is bago sa iba, Pwedeng kayo is LDR o kaya naman nasa ibang probinsya siya, pwedeng ganun. O may distance. Pero nahandun yung happiness. Pero sa iba sa inyo, ang pwedeng ito is related sa mga mahal mo sa buhay or sarili mo is mahal mo. Kasi iba dito single. Sa nakita ko dito, may nagtapos sa kanya. Kaya siya naging single. May umalis pala. Okay, oo nga, may foundation na nawasak. Okay. Kung kayo naman is, ate, may darating ba sa single? Yes, may darating sa iba. Sa inyo. Magugulat ka na lang darating to. Sa iba sa inyo, kung nagkahiwalay kayo nito, may pagbabalik May pagbabalik, pero ang nakikita ko dito kasi, isa sa inyo meron. Ibig sabihin, may third party sa iba. Nagkaroon ng pag-movement. Hindi naging matatag yung relasyon na ito. Maaaring nagkaroon ng attraction with someone. May paglayo ako nakikita dito kasi sabi niya, I'm disappointed. Hindi ko alam why, pero nag-start ng journey itong sitwasyon na to. Pero hindi ko lang maintindihan bakit babalik siya. Or nag-iisip siyang bumalik. Siguro may unfinished business nito, pero gusto kanya kausapin. Pwedeng ini-spy ka niya or tinitingnan niya yung social media mo or ini-spy ka niya o may mga pinagtatanungan siya na kakilala
na same related sa'yo, pwedeng ganun. May hinihintay siya or ikaw to. Yan, may paghihintay ako nakikita dito. Kung kayo naman is in a relationship, pwedeng iba sa inyo is bago lang to, no? Pwedeng bagong kakilala, ganyan. Sa nakita ko dito, or kahit na yung mga isang taon kayo, isang buwan, isang araw, isang araw, te. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng LDR din ito, no? Sa nakita ko dito. Ang nakikita ko, ate, okay, mahal niya ba ako? Mahal ka naman daw niya dito. Pero, merong akong nakikita dito na ikakasya o ikabibigla mo dito sa relasyon na to. Kung matagal na kayo nito, isa sa inyo napaka-very independent. Yun ang nakikita ko dito. Hindi nagiging matatag yung relationship, lalo na kung if there's a third party or handun talaga kung hindi ba siya nagiging matatag. Pwede nagkakaroon kayo ng conflict or hindi pagkakaunawaan minsan. Pero maaari nagkaroon siya kasi ng lamat dito sa relasyon sa iba sa inyo. Kung matagal na kayo, nagkaroon siya ng lamat. Yun. May mga disappointment kasi ako nakikita dito. Pero ang nakikita ko dito is meron ka ikakagulat, ikakashock sa iba sa inyo pagdating sa relasyon. Hindi ko alam why pero sabi dito, sana hindi kayo magtapos. Or sa iba kung bago kayo, you need to be patient. Diba? Pwedeng nakilala mo siya kung bago kayo, pwedeng mayroon siya pinagdaanan na natapos na. Ganyan, baka maikwento niya sa'yo, ganito, ganyan, ganun, ikashock mo. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Pero dito, sa nakikita ko dito, mahal ka nito. Kung bago kayo nito kasi bago pa lang syempre. Diba? Masaya daw siya sa'yo. Kung matagal na kayo, may mga lamat sa relasyon. Money ni Aquarius. Kung may third party, alam mo na yun. Hindi mo na kailangang ikabigla yun. Your money. Okay, when it comes sa money mo, ang nakikita ko sa'yo dito ay may achievement na magaganap, no? Or may mga satisfaction, or may mga achievement, may mag-o-offer, dito, ay, baluga. Yeah, may offering, either baka may pagbayad na sa'yo, diba? There's a victory and success sa iba sa inyo, or malaki man o maliit yung achievement mo, congrats sa iba sa inyo. Pagdating sa pera mo, may achievement. Baka may magbabayad na sa'yo kung may utang, o kaya may marireceive ka na. There's a victory and success na magaganap pagdating sa iyong kaperahan. Ganyan. Or trabaho man ito, ganyan. Kumbaga, there's a connection of money na magiging successful. Halimbawa, you are a vlogger, o kaya naman kung artista ka, ganyan, may mga achievement or may mga success. There's a success, prosperity, and stability ako nakikita sa'yo dito, no? Yan. May marireceive ka raw pagdating sa money. And then, ang nakikita ko rin dito, maaaring may decision making. Ako nakikita pagdating sa pera, pwedeng related siya sa bahay, lupa, or family. Ito. No? Ibig sabihin, either mag-aalok ito or ikaw mag-aalok. Related ang money dito Tsaka, maaaring din may mga kakaharapin kayo na na matataas na tao pagdating sa related ang money. Halimbawa, may bahay. Kasi andito rin siya si Bote. Halimbawa, may property ka, mayroon kang bahay, lupa, ganyan. Related ang money or trabaho, pwedeng ganun, di ba? Ako nakikita sa'yo. Baka magkakaroon kayo ng mga pag-uusap na ganun. Advice. Tsaka may nakikita, di ba, Empress, saan ka? Ibig sabihin, may hingi sa'yo ng tulong talaga, no? May lungkot ka talaga, may worrying situation ka. Sa iba sa inyo, meron sinasabi dito na papers and documents. Baka may mga dapat kang asikasuhin, o may mga dapat na i-renew ng mga bagay, papers and documents, susulatan, ipapasa, kung ano man yan, no? When it comes sa advice. Ay, ano yun? Sabi ko na nga ba, parang may something. Sabi, anak ko talaga. Reklamadol talaga ako, no? May papasok sa yung pera. Within na 3 days, 3 weeks, 3 months, nakikita ko sa'yo, may blessing na mangyayari sa buhay mo.
either magkakaroon ng development o basta may pleasure, kasiyahan. Ako nakikita sa'yo. Sa iba sa inyo baka may mga ano 'no, pupuntahan ba kayo? Parang you will enjoy the fruit of your labor and success. May mangyayaring successful sa'yo. Maaaring magkakaroon ng mga getting together, family unity reunion, celebration man yan, close relationship, may mga gano'n. Achievement meron Tulad ng sabi ko kanina, may coming home. Hindi ko alam in what way. Maaring may uuwi o may pauwi. Malayo man yan o malapit na manggagaling o ikaw ito, ganyan. May pauwi ako nakikita or coming home something. And then, sa nakikita ko sa'yo dito is, when it comes to advice, is, ang sabi ito, trust your intuition lang. Trust your intuition, and huwag ka mawala ng pag-asa. Ang sinasabi dito, mag-focus ka lang daw sa mga gusto mong gawin sa buhay mo o yung mga manifestation mo kasi ibibigay talaga sa'yo kasi magiging magnetic ka naman. Magnetic yung energy na nakuha ko sa'yo kasi mangyari yung malaking pagbabago sa buhay mo. Dito, alagaan at mahalin mo daw yung sarili mo. Kung may mga bagay na kailangan i-develop, i-develop. Also, abundance is coming Yun ang nakikita ko sa'yo. And huwag ka mawalan ng pag-asa. Yan. And speak out, kung kinakailangan. Yan. Yung iba sa inyo, parang there's a leadership situation ako na nakikita sa'yo. Pwede rin may business yung iba, malaki man o maliit yan. Or you're thinking about business. Or yung iba dito is, meron ako nakikita na parang leadership part or may mga pamumunuan ka maybe or may mga pupuntahan ka na isang grupo, parang ganun, or may mga kakausapin ka or may kakausapin ka na bibigyan mo ng advice or payo man yan. Yun ang nakikita ko dito. May pagtulong no? Yun ang sabi dito. Speak out and confident lang. Kasi your manifestation is darating. Kaya iba sa inyo, kayo maka-Diyos, no? Yan, kayo, parang nagsisilbi kayo sa simbahan, may mga pinamumunuan sa simbahan, leader, law, tagapayo, magaling kayo magpayo, o kaya naman you are a teacher, healer, doctor, caregiver, nurse, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, may pagka-leadership energy yung iba. Iba business, own business siguro iba sa inyo dito. Yun. Arigato naman si God bless.